Psyche ang pinakamagandang mortal sa buong mundo. Napakaganda niya kaya't sinamba na siya ng mga tao imbes na si Venus, ang diyosa ng kagandahan. Nakalimutan na nila ako. Dahil lang sa isang mortal, hindi ko pala nagpasin ang pambabastos na ito. Tinawag niya ang kanyang anak na si Cupid, ang Diyos ng pag-ibig. Cupid, anak, paibigin mo ang babae iyon sa nakakatakot na nilalang na hindi kayang mahalin ng sino. Talaga bang kailangan gawin ito, ina? Pumayag si Cupid, ngunit nang makita niya si Psyche, siya'y nabighani. Sa halip na isumpa siya, nasugatan niya ang sarili ng sarili niyang palaso at na-in love. Sa kabila ng kagandahan ni Psyche, walang lalaking nais siyang pakasalan. Humingi ng gabay ang kanyang ama, ang hari sa mga Diyos. Anong gagawin ko para sa aking anak? Bakit siya minamahal ngunit nananatiling nag-iisa? Dahil yan siya sa tuktok ng bundok. Nakalaan siya mapangasawa ng isang nilalang may pakpak at kinatatakutan maging ng mga Diyos. Kung ito ang kapalaran ko, tanggapin ko ito ng walang takot. Iniwan si Psyche sa bundok, ngunit imbes na isang halimaw, dinala siya ng hangin sa isang tagong palasyo. Maligayang pagdating ni Psyche. Lahat ng ito ay para sa'yo. Mamuhay ka ng mapayapa. Ngunit may isang patakaran. Huwag mong titigan ang aking mukha. Naririnig ko ang iyong tinig at naramdaman ko ang iyong kabutihan. Magtitiwala ako sa iyo. Namuhay si Psyche ng masaya. Minahal niya ang kanyang di nakikitang asawa ng taos-puso. Ngunit nanatili ang kanyang pag-usisa. Hindi mo pa ba siya nakikita? Paano kung isa siyang halimaw? Paano ko isinumpa ka niya at hindi mo lang alam? Kinagabihan, nanaig ang pag-usisa ni Psyche. Nagsindi siya ng lampara at tumingin sa mukha ng kanyang asawa. Naglakbay si Psyche upang hanapin si Cupid. Nakiusap siya kay Venus na patawarin siya. Kung tunay na mahal mo ang babaeng iyon, gawin mo ang apat na pagsubok na ito. Kapag nabigo ka, maaaring mawala siya sa'yo. Magpakailanman. Una, pinasuri si Psyche ng bundok ng mga buto. Psyche, anak ng pagpagpag. Kahit ang pinakamalingit na gawain ay malulutang sa daan mo. Tumawag ka sa mga nilalang mo. Tutulungan ka nila. Sunod, kailangan niyang kumuha ng gintong balahibo mula sa mabangis na tupa. Huwag mong sumala sa iyo. Hintayin mo silang umala bago mo kunin ang malaki. Minsan, mas mahalaga ang kalimutan sa iba. Pagkatapos, hinarap niya si Thanatos upang kumuha ng tubig mula sa ilog Styx. Ba't ka dumating sa kaharian ng kamatayan, mortal? Dahil mas pipiliin kong mamatay kasi mabuhay ng walang pag-ibig. Ano ba yun? Mahal ka. Sa wakas, pinapunta siya sa ilalim ng daigdig upang kunin ang kagandahan mula kay Persephone. Reyna Persephone, Haring Hades, hindi para sa akin ang pakay ko, hindi upang makapaglingkod. Tapat ang iyong puso, Psyche. Ngunit tandaan mo, ang nilalaman na itong kahon ay hindi para sa mata ng kung sino man. Dalhin mo ilan kay Venus at huwag mong bubuksan. Tinukso siya ng pagnanasa. Binuksan ni Psyche ang kahon at nawalan ng malay. Natagpuan siya ni Cupid. Tinatawad siya at nakiusap kay Jupiter. Psyche! Kahit sa iyong pagkakatulog, narinig ng puso ko ang iyon. Dahilan Jupiter, hindi ko kaya mabuhay nang wala siya.
Pinatunayan niya ang kanyang Pag-ibig ng isang mortal ay hindi ako matang sa ganito. Ngunit si Syke na hindi isang karaniwang na mortal, natunayan niya ang kanyang tibay, tiwala, at tapat.